Good evening po sa inyo lahat dyan sa studio. Magandang gabi po sa inyong mga tagapakinig. Thank you. Alam namin tumakas lang kayo sa isang meeting. Thank Oo you. nga Salamat sir ha for joining us. Pero sir, una sa lahat, hingin ko na muna yung reaction ninyo dito sa sinabi ni Representative Pulong Duterte na mukhang tutol din siya kahit daw magpalit ng liderato ang namili rin naman daw kung sino magiging House Speaker, Congressman Sandro rin. Hindi pa, alam mo, wala naman ho akong ine-expect na appreciation sa kanila. No? Lahat naman ng moves ngayon ng liderato, ng House, pati na rin administrasyon, ay atakihin po nila. No? That's given. No? So we don't expect anything from them, praises or anything that may sound positive. No? So ang amin lang naman, this is a clear sign of a smooth transition of power. The Speaker, Speaker Martin Romualdez, step down para po mapagbigyan yung institution ng pagkakataon na hindi lahat ng atake, just to save the institution, to make it shorter. No? He rose above the demand by sacrificing himself, setting aside his own interest, and choosing the institution above himself. So yun lang po yung ating titingnan dito. He step down and para po ma-insulate din po ang House from all these attacks that are happening right now. So safety institution, pero ano sir yung inaasahan ninyo bilang member po ng Congress na magiging epekto nito doon sa perception ng mga tao when it comes doon nga po sa integrity ng institusyon, yamang nabanggit nyo na po yan? Unang-una po, 'di ba, meron naman pong independent infrastructure commission for infrastructure, no? So I guess part of the reason why Speaker Martin Romualdez decided to step down is to allow, of course, para mapagbigyan ng pagkakataon ng ating mga taong bayan na makita nila na dito sa ginagawa ngayon na investigasyon sa controversies ay walang sabi nga ng presidente ay no one will be spared. So I think that's how he was decent enough to allow itong independent infra commission to go on and then operate without necessarily putting up the office of the speaker as a hindrance, kasi yung perception ng taong bayan. So I think yung integrity of the House, that alone is his action alone gives priority to the perception of the people that we need the integrity of the House and the yung credibility of the House to return back doon sa institution mismo. So let's ang akin lang po, let's give him that. Talagang pinakita po niya hindi ho madali na mag-step down sa posisyon, pero despite yung kanyang eagerness to continue on leading and steering the House of Representatives, because he has proven in the last previous Congress na 100% yung LEDAC na priority ng administrasyon na i-deliver po namin under his leadership. So despite his eagerness to continue on with this the progress that we have achieved, he himself made himself as an example, choosing the integrity and the institution over himself. Kong, si Chicky Verhel po ito, no? Tawid lang po ako mula kay dating House Speaker Martin Romualdez dito po sa bago nating House Speaker, no, na si Kong Boji D. Kanina kausap po namin si Kong Garin at ang sabi po niya, she definitely expects changes dito sa liderato ni Kong D, no? Do you share the same sentiments, and what exact expectations po ang meron po kayo from Kong D? Well, I agree with Congresswoman Janet Garin, kasi in every leader, different po yung leadership style. Paano po ito maiba? Including how one would proceed when it comes to changing, for example, or putting up his priority, and that would also include probably yung current setup ng House. Kasi talagang you have to give that's the prerogative of the speaker, being the head administratively and the figurehead of the institution. So
talagang given na ho yan, na isa ho yan sa mga powers and functions of the current speaker to make some changes, put whatever he thinks is proper and necessary, talagang nasa discretion na po niya yan. So I would agree. I would probably expect some changes around. And so let's see kung ano po. Kasi isang unang araw naman po niya ngayon, hindi pa nga ng 24 hours. So let's see kung in the coming days kung ano po yung magiging kaibahan no changes na sinasabi po sa kanyang liderato. Ano po yung current attack ng House po na sinasabi niyo na dapat po or mas maganda po na maiba po? Ano po? What do you mean po current attacks? That's what I'm asking you po. Sabi niyo po na siguro maiba yung current attack ng House. This is what I'm clarifying po. Ano po yung sinasabi niyong current attack? Okay. Oo. No, yung mga ano ngayon, yung sinasabi po na na mga atake po sa institution, going back to the decision of the speaker nga, Speaker Martin Romualdez, I think it's very clear through his action and sacrifice na pinili po niya yung institution para hindi po magkaroon ng anuman yung mga interpretation ng bawat isa, lalo na ang publiko, na ang House ngayon ay preventing for example, or making sure that the independent infra commission will not proceed as planned. Parang ganun kasi yung mga interpretation nila. In order to clear that up, hindi siya mismo ang nagbitiw sa kanyang posisyon. Kong, kayo po ba may nabalitaan kung ano po yung napag-usapan kahapon ni Speaker Romualdez at ni Pangulong Marcos? Ito po ba paghingi rin ng basbas para po kay Congressman D? Actually, hindi ho namin, ako personally, if you ask me, hindi ko po alam kung kung may nagkaroon man ng usapan o nagkausap man ng ating presidente at si Speaker Martin. No? Nalaman ko lang po nung gabi na nagsabi siya sa amin na decided na siya, it's a personal decision na mag-step down. So hindi ko po alam talaga, sabi ko nga ayaw kong mag-speculate kung if the meeting of the Speaker and the President last night was all about that, no? So hindi ko talaga ho alam. And then I also had no idea na other than what I read online and what I see online, wala ho akong idea kung sino kung si Speaker D nga ang papalit. Nakita ko lang siya sa mga social media posts na siya yung papalit. So I brush it off kasi ang dami naman pong lumalabas lately na mga gustong mag-speaker, gustong gustong mag-challenge ng leadership. So I thought all the while na isa ito sa mga balita na sinasabi na wala namang basis. Only just last night and then kanina po nung umaga, did I realize that it was actually credible yung lumabas na mga balita na they will be replacing kasi by virtue of the speaker deciding to step down. Ito baka alam ni Kong Adyong dahil sabi rin ni Kong rin kanina, Kong na nagkaroon ng mga pulong with Congressman Romualdez before sa nag-step down kasama itong mga leader ng HOR. Sabi niya may mga points, may mga punto na hindi naman punto, may mga moments na nagiging emotional din yung mga tao doon sa mga meetings na yun. Doon ba kung sakali lang na kayo ay dumadalo doon sa mga meeting na nakadalo doon sa mga meeting na yun, nagsabi ba si former speaker ng kanyang concern sa safety nila dahil doon sa mounting na mga pagkagalit ng mga tao? Actually, yung mga meetings na sinasabi niyo po, hindi po ako privy doon, to be honest with you. Kasi kung nagkakaroon po ng party leaders meeting, kami naman po sa rules, kung committee on rules, hindi ho kami uma-attend doon. No? Kasi ang nasa po namin, ang role po namin talaga is sa plenaryo. Pati kasi ongoing din po ang budget deliberation. Siyempre, bawat isang congressman talagang uma-attend po sa budget deliberation sa kanilang mga concerns. No? So hindi ho ako nakaka-attend at kung ito bang sinasabi po ni Congressman Janet Garin ay napag-usapan ba hindi, wala ho akong narinig na ganun na may fear ang ating former speaker regarding his personal safety. Wala naman ho akong narinig. At kung nandun man ako sa meeting, hindi po yun na ng pag-usapan. Kasi mostly, pag nasa meeting po ako, pinag-uusapan ho talaga Rules. is yung paano to
i-deliberate yung ating mga budget proposal ng bawat departamento. How about, sir, pahabol lang, yung ibang mga congressman na napangalanan na allegedly ay kasama raw po doon sa issue on flood control. Meron po ba Opo. kayong natanggap na info, mga sentiments coming from them na baka nag-worry sila about security? Meron ba silang natatanggap na threat? Oo, alam ko yung sa social media, alam naman ho natin talagang vicious ko ang social media, unfortunately. Tumataas yung trollings po, grabe tumataas nga po yung trollings on social media. So talagang given na po yan whether or not pag-uusapan niya sa mga caucuses o hindi, talagang isa sa mga concerns talaga yung personal safety nung mga nakikita ko rin sa mga social media na minsan yung mga bahay nila personal, in fact iba pa hindi totoo, no? So I would not be surprised if some congressmen feel threatened kasi unang-una pag nakita kasi yung mga personal mo na personal whereabouts mo, talagang matathreaten ka kasi bawat isa may pamilya din, no? Yung mga ibang information is too personal, no? Kaya nga sabi ko, paano na itong Privacy Act natin? Masyado nang na-violate. O it's just to happen na mahirap talaga to run after yung mga tao na behind this trolling. So I would not surprise kung this would be a concern for them, no? Pero as to those congressmen who were mentioned, wala ho akong hindi kami ho nakakapag-usap sa kanila regarding this, no? Wala ho kaming pag-uusap about their personal safety o anuman po yung mga fears nila. Okay. Alright, sige po. Maraming salamat po sa inyo, Representative Zia Alonto Adjong, for joining us this evening. Thank you po. Maraming salamat Maraming po. salamat din po. Maraming salamat.